Sa Kiblawan, Davao del Sur, matatagpuan ang Maxi Integrated Farm. Isang bukid na nagsisilbing modelo ng sipag, tiyaga at pag-asa para sa mga magsasaka. Bilang learning site for agriculture sa ilalim ng High Value Crops Development Program ng ATI, ang Maxi Farm ay nagsisilbing sentro ng kaalaman at praktikal na pagsasanay. Ako si Maximo Cedillo, isa sa mga operator ni aning maong farm. Ang pangalan sa mong farm is Maxi Farm LLC. Nahimutang kini sa Purokwan, Bagumbayan, Kiblawan, Davao del Sur. Kini maong farm, naglangkom ni sa among ginanaw mga kakao, lubi o kanang kadabang saging palibot lang. So mao ni ang among murag produkto ug naa sa mi gamay nga sugarcane ug uban pa nga mga tanom. Namugna ni mga farmers na 2000 ni siya nga tuig minang sugod og farming diri. Ginatanong na mo diri way back in 2017 mo ni ang kakao. Pero ang kakao mo na ang ginadugang namo nga under sa coconut tree, kaya ang coconut tree nana siya dahil existing na siya. Mula noong taong 2000, unti-unting pinalago ni Maximo ang kanilang lupain. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang isang sistema ng pagsasaka na nakabatay sa kakao, niyog, saging, tubo at gulay. Mga pananim na nagbibigay ng tuloy-tuloy na kabuhayan sa buong taon. Sa other crops na ko naputay tubo nga gamay para naputay pangwag pinabuhian. Tanong tao ganang mais, napoy vegetables so na pagkaron wala pa manang season sa vegetable na to. Daghan akong ginatanom nga klase nga mga crop para perminti ang imong production sa imong pagnabuhian. Para kay Maximo, hindi sapat ang umasa sa iisang pananim. Sa pamamagitan ng diversified farming, nagiging mas matatag ang kita at mas protektado ang kabuhayan laban sa panahon at sakuna. Ang akong kakao is nani siya sa mga 2,500 hills. So nala siguro siya karon sa mga 1,800 nga buhi. Relative na siya nga puno. O sa lubi usab, kining 8 hectares na mo nga kuan nga ng area, wala pa ni matamni tanan og kanang lubi kay staggered ang pagtanom nako. Kay karon nagtanom og bago sa mga dwarf nga klase nga lubi kay tulo malang kasagaran ng among ginatanong usab diri. Isa sa pinakamalaking pagsubok ng Maxi Farm ay ang kakulangan ng mga manggagawa. Sa dami ng gawain sa bukid, madalas si Maximo at ang kanyang asawa ang gumagawa ng halos lahat ng trabaho. Actually, sa among workers, pagkakaroon medyo galisod may because of the manpower problem. Wala siya, kulang taong manpower. So, na po workers karon at least mga duha lang pero dili perminti o unko lang sila. Unya trabaho gyud sa among kakawan kami gid mismo mag-asawa magatiman sa mao nga kakao. Mag-unkol mi during harvesting sa kakao ug sa lubi usab ug sa kanang paghilo paglimpyo usab sa kanang mga sagbot weed control. Ang support target niya gihatag sa ATI sa mo number 1 is kining learning site nga building. Sa tulong ng ATI at ng Municipal Agriculture Office, mas luminaw ang direksyon ng Maxi Farm. Ang mga pagsasanay at suportang teknikal ang nagpalakas sa kanilang kakayahan bilang learning site para sa ibang magsasaka. Ang Maxi Farm gadawat ni siya mga intro nga mga kuan kanang estudyante o sa agriculture lang may gadawat kay nag-focus mi sa agriculture ug ang mga farmers usab nga in every barangay mga farmers maari po na sila mga training usab nga gihimo diri amo po nang sila gina-accommodate mo sila nang ginadawat. So ang mga estudyante diri ang ilang ginabuhat diri number 1 is gasto sila og ground pruning, living kanang magbalot gikan sa kanang post living, application of fertilizer,
maghimo na sila og ganang seedling kung saan nila pagpahataw og ganang radical ang ganang liso sa kakao sa nila pag preparation for ready for seedling dayon rosta o kanang grafting. Pinagi po sila sa mga resource person nga ilang nga ginaimbitar nga mga puy mag-lecture. Mostly ang diri lang ginahimo is hands-on yun, kanang practical hands-on gina sila sa area. Isa po ko sa maghatawag ka ng mga pagtulunan sa mga estudyante about farming. Taon-taon, nagiging training ground ang Maxi Farm para sa mga estudyante at magsasakang gustong matuto ng aktual na pagsasaka. Dito nila natututunan ang tunay na kahulugan ng learning by doing. Ang among waste management ako diri sa ako ang mga produkto. Say for example sa kakao, ang kanayang silya diha, ako nang ginatigong, ginabalot, gibutang na ko na sa direkta mismo sa uba kaya ako na siya pertaon. Kaya og naaplaon ta ko processing sa himuon ako siyang charcoal o briquettes, ako na siyang gi-process pero hopefully wala pa ko may tagtagaan ko si TI. Di ba? So kaya aron po makita na po sa mga magtuon diri nga gamit di tanan ang kanang sa kakao. Sa Maxi, walang nasasayang. Ang balat ng kakao, katawan ng saging at iba pang materyales mula sa tanim ay ginagawang organikong gamit na nakakatulong sa polinasyon at pagpapalago ng lupa. Malaki ang potensyal ng farm, ngunit hindi maiiwasan ang mga hamon. So, number one is challenges na ko diri gyud, manpower. Dili na kayo sila motrabaho ni mga young farmers. Wala na tayo young farmers. Ang ako dia senior farmers na nabilin pres nako. So number 2 is tarang farmers dili ka afford mo palit og sa example fertilizer, pesticide. Dili na sila maka-afford yun. Problema na mo rin sa karsada kanang ginatawag na itong farm to market food. Mula sa kakulangan ng kabataang nais magtanim hanggang sa mataas na gastos sa inputs at sirang daan papunta sa sakahan. Sa wala pa may magilisi, nagi depresya og hantod ng ilisi, may hantod nga na may mga training sa seminar sa agriculture. Kaya sa una, ang among ginagamit is traditional lang ng farming. Ang among lang nibawaan sa among itong katigulangan og hantod nga kanang mga dili ingon gyud nga sa modernong pamagi ng modern technology. Pag abot na sa ilisi, seminars, trainings, diyan na naman nakita nga nakamakat-o namin ug naay kasuwagan gamay sa buong farming. Sa tulong ng ATI, unti-unting naipasok ang modernong pamamaraan sa farm. Ang resulta, mas epesyenteng operasyon at mas maayos na ani. Himo na ko ning akong farm, gi-establish na ko aron ko makahatag sa akong mga co-farmers og edukasyon inaagi sa farming nga ilang makita sa akong pagpananom, asikaso sa mga tanom. Aron po nga masundo nila labi na tong lagyo nga kay mga farmers nga wala sila yung mga training kay kulang pag sila. Makibalo sila aron ilang mo upgrade ang atong ekonomiya sa true farming. Para kay Maximo, ang tagumpay ay hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa ibang magsasaka. Ang Maxi ay itinayo upang maging gabay at inspirasyon sa komunidad. Giyawhag na ko ang kung mga kabaran nga mag-uuma, mga farmers, nga magtaron tabi sa sa klase nga tanom ato itanong nga ang ato ang makuhaan og kanang pangwarta sa atong kinabuhi. Magpuli-puli ang ato ang kuan kini nga production nga dili ta magutom sa tibok tuig kay naay lain na po nato ang baligya. Ang ako lagi kasulti sa ETI, dako kayo daghang kay salamat sa ilang nahimo nga mga inputs diri para sa ilisi building nga ilang gihatag diri aron pasilungan, masimiran sa mga co-farmers ug kanang mga bisita nako sa nga maari diri kanang maayo ang kayo ang ilang programa. Ilabi na og kanang paghatag pagi sila og mga input sa mga ilisi nga area.
Sa likod ng bawat puno ng kakao at bawat ani ng saging, may kwento ng pagtsatsaga at pag-asa. Sa Maxi Integrated Farm, malinaw kung paano nagsisimula ang pag-unlad. Sa pag-aalaga sa lupa at sa patuloy na pag-aaral. Magkasama si Maximo at ang kanyang asawa sa pagpapalago ng sakahan. At patuloy siyang nagbabasa at nag-aaral ng agricultural studies at journals upang maipatupad ang makabagong kaalaman sa kanilang farm. Sa tulong ng High Value Crops Development Program ng ATI, mas lumawak ang oportunidad, kaalaman at suportang natanggap ng farm. Ang HVCDP ang nagbigay ng lakas at direksyon. Isang paalala na kapag sinusuportahan ang magsasaka, umaangat ang buong komunidad. Ang pagsasaka ay hindi lang hanap buhay. Ito ay misyon, pag-asa at kinabukasan ng bawat pamilya.